Talking about doon po sa sinabi daw ni Jinggoy Estrada, no, ni Senador Jinggoy na yung inungkat niya na di umano ikaw ay may kaso, gano'n. Tapos 'di ba sumagot ka doon no sa hearing na siya ay convicted. So talaga ano niyo doon sir? Pagkatapos noon ano yung nangyari noon? Bang nagkasagutan pa ba kayo pagkatapos noon? Hindi na. Nung pumunta siya doon sa sa detention na cell doon sa Senado, nung bumaba siya doon sa kulungan, pinagkukulungan ko. Birthday party ni Bongbong Marcos. Mahaba tayo niya pare. Alam nyo, nakakalungkot dahil na sa dami ng mga nagugutom, sa dami ng mga nakakaranas ng mga binaha, ng kalamidad, ay nakuha pang magsaya. Diba? Hindi man lamang naisip nitong Pangulo na ito na sa tuwing nagsasaya sila ay may mga pamilyang umiiyak dahil walang makain. Mga pamilyang giniginaw na nakalubog sa baha. Mga pamilyang patuloy na umaasa doon sa pamanang ipagkakaloob sana nila. Yun po. Ako, kuya, meron akong dagdag dyan, no? Kasi malinaw na yan ay violation sa ilalim ng ating saligang batas. Babasahan ko lang kayo, no? Kasi yan, may tuturing po nating graft and corruption yan. Malinaw po sa sinasabi sa Republic Act number 3019 or ang Anti-Graft and Corruption Practice Act. This law prohibits public officials from directly or indirectly requesting or receiving any gift. So, regalo yun. Diba? Duran-duran, 50 million. No? Present, share, percentage, or benefit from themselves or for any person in connection with any contract or transaction between the government and any other property. So, yun na isang violation nila. Pangalawa, Republic Act number 6713 or the Code of Ethic and Ethical Standards for public officials and employees. Ano sinasabi? This law prohibits government officials and employees from soliciting and accepting directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan from any person in the course of their official duties or in connection with any other operation being regulated by or any transaction which may be affected by the function of their office. So malinaw po mga kababayan na talagang hindi dapat nangyayari itong mga donasyon na to. Kasi may kapalit to, lalo 50 million. No, 50 million eh. So, corruption talaga to. At yan pinagbabawal nga yan sa ilalim ng Republic Act number 6713. At panghuli po natin, meron tayong Presidential Decree number 46 na sinasabi? This decree makes it punishable for public officials and employees to receive and for private persons to give gifts on any occasion, including Christmas, violators face 1 to 5 years of imprisonment, suspension, or perpetual disqualification from the office. So, ibig po sabihin, ito po, 3 pong batas ang binayolate. At sinasabi dito, pwede pong ma-disqualified, no? Perpetually ang ating presidente ng Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi na siya po pwedeng humawak ng kahit anong government positions. No? Pag natapos ba siyang maging presidente, pwede ulit siyang tumakbo? Sa ilalim po ng ating konstitusyon, pwede, basta wag lang presidente. Pero, kung may magpapile po ng kaso na to, in which I am calling for the senators, the Congress, the Ombudsman, and the other denominations of institutional government na po pwedeng mag-file ng kaso, gamitin nyo po ang motto proprio ninyo. Pailan na po ninyo ng kaso to because under the law, 3 batas po nilabag, that is illegal. Yun po ang sagot natin. Final question. Final question na lang sir. Final question kasi kasi medyo nawawala na yung talking about doon sa pulburon video. So ano yung masasabi nyo po doon sir? Kasi hindi nagkaroon ng investigation doon eh. Ano yung opinion nyo po na parang binaliwala lang ito ng kampo po nila Bongbong Marcos? Alam nyo, unang-una, ito call sana nung committee on dangerous drugs, both Senate and House of Representatives. Kaya lang, ang problema nga natin mukhang nabubusalan o natatalian sa leeg. Yung mga leader o mga congressman o senador na dapat sana ay nagsasagawa ng pag-iimbestiga
patungkol dyan. Kahit anong gawin natin, ay kung wala namang wala namang interes itong mga inihanal ng bayan, lalo na sa Kongreso at sa Senado, ay wala po tayong magagawa kundi dalhin na lang ito sa kalsada. So, at dahil po dyan, para okay na, isa pa. Sige. May tanong pa daw, isa na lang daw sir, isa na lang. Kahit konti na lang daw, konti na lang nasagot. Okay. Talking about doon po sa sinabi daw ni Jinggoy Estrada, ni Senador Jinggoy, na yung inungkat niya na, di umano, ikaw ay may kaso, ganon. Tapos, di ba, sumagot ka doon, no, sa hearing na siya ay convicted. So, talaga, ano niyo doon, sir? Pagkatapos noon, ano yung nangyari noon? Mayroon bang mayroon bang nagkasagutan pa ba kayo pagkatapos noon? Hindi na. Nung pumunta siya doon sa sa detention na cell doon sa Senado, nung bumaba siya doon sa kulungan ko, pinagkukulungan ko, ay nabanggit niya habang nag-uusap kami, tinanong niya ako ang sa pagkakasabi niya sa akin ganito hindi ako naniniwala na walang malaking tao sa likod mo. Sa tapang mong yan, hindi ako naniniwala. Kasi yung ginawa mo, pinahiya mo ko Sinagot mo ko at binara mo ko at pinahiya mo ko. Sabi niya gano'n sa akin. So, siguro ang tinutukoy niya ay yung pagtatanong niya sa akin na dahil sinabi ko na hindi siya marunong mag-imbestiga, sabi ko, hindi ka talaga marunong mag-imbestiga. At yun bilang investigador. At tinanong niya uli ako na ang sabi ko daw ay sayang ang pera ng taong bayan na papasweldo sa kanya. Ano kung sayang? Dahil hindi mo nga alam yung ginagawa mo yung trabaho mo. At yun nga, maliban doon, yung pagsasabi niya na hindi ako dapat pagkatiwalaan, wala akong kredibilidad dahil marami akong kaso. Ang sagot ko naman, mali naman ata na ako ay ituling na na hindi credible sapagkat ako ay nung panahon na yon nung Senate investigation ay dinidinig pa lang yung mga kaso ko. Samantala itong si Senator Jinggoy Estrada ay na-convict na. Diba? Yun ay inawat naman ako nitong si Senator Bato at sinabihan ako na kung gagawin yung mga Okay, yan lang sir. Dagdag ko lang doon. Okay. Sige, sir. Alam nyo, masasabi ko lang dito, mga kababayang maisog, baligtad na po yung mundo ngayon sa Pilipinas. Kung sino yung durugista, yun na nasa Malacanang. Kung sino yung mga convicted, yun na nasa Kongreso at nandun sa Senado. Nung panahon ni Tatay Digong, tinatapos yung mga drug lords na yan, mga oligarko, natakot lahat, mga durugista, CPP, NPA. Ngayon, baligtad. Sila na ngayon yung namamahala sa ating gobyerno. At bakit nangyayari to? Kasi nga ang presidente natin, delusional, dahil sa epekto ng droga. Pag ang isang tao may epekto ng droga, ano pa ang aasahan natin na magkakaroon ng matinong pamumuno ang ating bayan? Kaya nga po sa darating na September 21, meron pong luksang bayan, ang bayan ng Pilipinas, hakbang na maisog, magkita po tayo, Liwasang Bonifacio, September 21, magsuot po tayo ng itim. Wala na po tayong denomination dito ng supporters. Basta po kayo naniniwala na dapat nating, sabi nga ni Tito JM kanina, dapat nating sipain, i-terminate. Ang presidenteng bangag na to, na empleyado lang naman natin, magkaisa na tayo, magkita-kita tayo, September 21, Liwasang Bonifacio. Magandang araw po. Saludo sa inyo. I-announce po natin yan. Bukas kasi magkakaroon ng executive meeting ang ating mga leaders sa Akbang na Maisog. Followed by executive meeting at baka i-announce na po dyan. Pero before the September 21, asahan po ninyo magkakaroon tayo ng press con sa September 20. Kaya asahan po natin, mga Maisog vloggers, meron po tayong GC. Basahin niyo po lahat ng schedule doon para po nandun kayo sa lahat ng kaganapan. Sir, basta na lang. Birthday wish mo kay Bongbong Marcos. Sana bumaba ka na sa Malacanang.
No, yan ang pinakadakilang bagay na magagawa mo sa ating bayan para naman yung mga Pilipino nating mga kababayan, no, magkaroon ulit ng tinatawag na unity, magkaroon ulit ng tuloy-tuloy na pagbabago na nasimulan ni Tatay Digong. No, yan lang ang birthday request ko sa iyo. Mauntog sana yung ulo mo pero wag kang mag-code blue. No, mauntog sana yung ulo mo, magising ka at pag natanggal na yung kalanguan mo dyan sa kukin na yan, mag-resign ka na. Ikaw mismo bumaba. So, happy birthday sa'yo, Bangag. Mag-resign ka na. Sir Jen, Thank you. birthday wish kay Bongbong Marcos. Tanggal ka na. Okay, okay. Checkmate! Okay.